na resistance. Sige, tayo po muna yung manalangin. Purihin kayo Diyos, Lord. Maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Kami po muli ay narito, Diyos. Lord, uli kaming nagsasama-sama sa isang pagsamba. Kasama, Lord, ng kanilang mga nasa tahanan, mga nananambahan sa pamamagitan ng online, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na ito yung araw na itinakda mo, Lord, para kami magkatipon sa isang layuning sambahin ka, purihin at luwalhatiin ka, Lord, sa aming buhay. Tulungan mo, Lord, na tunay na maging karapat-dapat yung aming mga pagsamba, O Lord, na gagawin sa inyo. Nawa, Lord, magalak po kayo sa amin, O Diyos, at tulungan mo, Lord, na yung bawat salita na kanilang mapapakinggan, Panginoon, ito may Lord ay makasasakit o makakabuti. Ano man ito, Lord, ay naway ito'y magbibigay ng magandang buhay sa pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon, na narito. At ako, Lord, bless mo yung aking buhay. Lord, puspusin mo ako ng iyong Espiritu, Lord, pahiram mo ako ng iyong langis upang ang mga salita mo, O Diyos, na aking maihahayag ay tunay nga, Lord, andun yung katotohanan at nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige. Ito po yung pinag-uusapan natin, yung the resistance. Ibig sabihin nga po niyan, paglaban, pagtanggi, pagtutol. Diba? Ano ba yung lalabanan natin? Lalabanan natin yung pong, yung pita ng laman, yung pagnanasa na makiayon sa takbo ng mundong ito. Diba? Alam naman natin na ang sabi ng Romans 12:2, basahin po natin. Sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yan po yung lalabanan natin. Ang sabi ni Lord dyan, na huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang hirap po kasing labanan ng mundo. Diba? Pag sinabi nating mundo, yung gawa ng mundo. Diba? Yung mga bisyo, kalayawan, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Diba? Yun po daw yung lalabanan natin. Sabi dyan, sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban, sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Kaya yun po yung sa buong buwan ng Agosto, yan po yung pag-uusapan natin, paano natin malalabanan yung ating mga pagnanasa na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Yan po yung pag-uusapan. Ngayon po, yung ating topic, next slide, ayan, pinag-usapan natin last Sunday, do not love the world. At ngayon naman po, you are God's ambassador. Next. Yan. Next slide. Ayan. Basahin nyo nga po. You are God's ambassador. Yung mga estudyante rito, hindi ko narinig. Ulit ha? Ulit. You are God's ambassador. Ayan. Tayo daw po ay, sa Tagalog yan, tinignan ko kasi sugo eh. Sugo ng Diyos. Diba? Tayo daw po ay sugo o kinatawan ng ating Panginoon. Amen. Siguro bago tayo magsimula doon sa laging gusto natin makita, lalo na yung mga kakaibang salita, makita natin yung definition, lalo na yung pinapag-uusapan natin, yung salita ambassador. Next slide. Yan. Sabi, ang ambassador daw po, next slide kuya. Yan. A person sent as the chief representative of her own government in another country. Ibig sabihin, di ba, katulad dito, sa bansang Pilipinas, merong mga iba-ibang lahi rito, Amerikano, Inchik, Koreano, Hapon, marami yan eh. Yung mga ibang lahi na yon, sabi dyan, meron silang representative dito. At yung representative yun, ang tawag ambassador. Nakita nyo, yung US Embassy, alam niyo ba, US Embassy, merong ambassador doon, Japan Embassy, may mga ambassador doon. Sila yung representative ng mga Amerikano, ng mga Hapon. Kung ano yung bansang nare-representa nila. Diba? Yun ba ibig sabihin nun? Next. Sabi pa dyan, a person who act as representative or promoter of a specified activity. And number 2, an official representative or messenger. Diba? Yun daw po yung Ibig sabihin, sa madalit salita, representante siya ng bansa. Diba? Halimbawa, diba sabi ko nga, yung bansang, halimbawa, yung Amerika, yung mga Amerikano rito, yung ambassador nila, yun yung pong magtutulong sa kanila. Tayo rin po, sino yung mga nag-abroad dito? Diba yung mga nag-abroad sa, mga nag-OFW,
Pag nagkaroon kayo ng problema sa Middle East, sa lugar ng bansa, merong Philippine Embassy ron, yung pinaka-pinuno ron, tawag po doon ambassador. Diba? Siya po yung representante lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagtatrabaho. Kaya pangangalagaan niyo. Amen? At ang trabaho niya rin, nagbibigay siya ng messenger about doon sa bansang pinangungunahan niya. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung God's Ambassador naman. Ano ba ibig sabihin naman ng God's Ambassador? Yan naman. Yan. Ang God's Ambassador naman, sabi niya, God's special agent. Kita nyo, agent daw. Called to proclaim, to direct people to obedience, and live lives that are full testimonies of faith and commitment. Yung God's Ambassador, kanina yung literal na ambassador, di ba, yung nito, sabi nito, representante ng bansa, kung ano yung bansa. Yung God's Ambassador naman, tayo po yan. Tayo raw po ay special agent, called to proclaim, to direct people to obedience. Ibig sabihin, yung mga tao po dito sa mundong ito, na kinagagalawan natin, tayo daw po ng mga Christian, tayo ng mga God's Ambassador, tayo raw po yung magdadirect sa kanila, magtuturo, para maging masunod rin sila at mabuhay sila. Di ba sabi niya, full of testimonies of faith and commitment. Di ba? Yun po yung trabaho, yun po yung pinakatrabaho ng God's Ambassador. Tayo naman po yung representante ng Diyos dito sa lupa. Diba? Gano'n naman po ibig sabihin. No? Kung kanina yung ambassador, yung bansang Amerika, yung dito, yung ambassador dito sa Pilipinas na nandito, representante siya ng mga Amerikano. Amen? Kaya dito makikita natin, tayo po representante ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kaya dito mamaya unti-unti maintindihan natin yan. Amen? Next. Ang sabi dyan, ito po yung talata natin. Sabi ng 2 Korinto 5:20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Amen. Dito sa talatang ito, makikita natin na ipinapakita na po rito na tayo po ay sugo ng ating Panginoon. Diba? Nang sabihin ni Pablo na tayo ay embahador ni Kristo, sinabi niya tayo ay kinatawan ng Diyos dito sa mundo. Amen? Titignan niyo po mabuti mga kinakailangan makuha po natin Kinatawan tayo ng Diyos dito sa mundo. Ulitin ko para hindi kayo malito. Yung ambassador na literal, di ba? Halimbawa, yung Amerika, yung ambassador nila rito na nandito sa US Embassy, ang pinirepresenta niya yung mga Amerikano rito. Tayo naman daw po, sabi ni Pablo, sugo tayo ni Kristo rito, ang nire-representa natin si Kristo, yung Diyos, dito sa lupa. Tayo raw po, mga ambassador, tawag daw po ron. Diba? Yun po yung tawag doon. Kasi dito makikita natin, sinasabi niya kasi na tayo po ay, dito, taga rito kasi tayo Next slide. Ang sabi ng Philippians, ito pala muna pamagat natin. Pamagat natin, Ambassador of Christ. Yan po yung pamagat natin ng ating pag-uusapan. Next slide. Diba? Ang sabi ng Philippians 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Di ba, nakita nyo? Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ibig sabihin, tayo daw po na mga sugo ni Kristo, tayo representante, tayo raw po mamamayan ng langit. Ibig sabihin, hindi po tayo taga rito sa lupa. Naiintindihan niyo po ba? Hindi, tahimik kayo, hindi niyo naiintindihan. Hindi tayo taga rito. Ano ibig sabihin, hindi tayo dito taga lupa? Hindi tayo mananatili rito. Hindi habang buhay na nandito tayo. Pag namatay tayo, yung buhay natin, andun yung tunay tahanan natin, langit. Kasi sandali lang naman yung buhay natin dito sa lupa Either langit ka o sa impyerno ka. Dalawa lang naman yun Pero tayo, dahil sabi nga tayo, sugo ni Kristo, representante tayo ni Kristo, kaya tayo, nakasisiguro tayo na kapag tayo matay, doon tayo sa langit. Kung gusto din natin, yung kalooban ng Diyos. Kaya yung sinasabi na mamamayan tayo ng langit. Kaya sabi, di ba, mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Di ba, kaya nga dito, hindi naman tayo mananatili rito. Di ba, hindi naman tayo habang buhay. Mabubuhay ka ba ng 1,000 taon? Hindi ka ba tayo mamamatay? Mamamatay tayo. Kaya nga pagkamatay natin, yung another life natin, yun, bakit sinabing yun yung tunay na tahanan? Wala nang hanggan yun
Eh dito may hanggan, pag namatay ka, tapos na eh. Tama? Naintindihan na po natin? Doon wala nang hanggan yun. Dire-diretso na yun, wala nang bilangan ng taon yun. Diba? Wala nang bilangan ng taon yun, kaya sinasabi niya, mamamayan tayo ng langit. Hindi tayo taga rito. Kaya nga nakita nyo, yung topic natin last Sunday, do not love this world. Kasi pag binahal mo ang mundong ito, pag binahal mong mundo, hindi ka looban ng Diyos yun, hindi ka mapupunta rin sa langit. Diba? Ang sabi ni Kristo, yung talata natin nakaraan, diba? Hindi tayo taga sanlibutan. Diba? Tulad kung hindi taga sanlibutan, sabi ni Christ. At doon pa lang nakalaan, last time pinag-usapan natin, pinakikita rin na hindi talaga tayo rito sa mundong ito. Diba? Kaya wag mong pilitin na mahalin itong mundong ito. Kaya dito makita natin, tayo yung mga sugo ng Kristo, pinapakilala lang no, na hindi talaga tayo rito sa lupa. Amen. Yun po yung sinasabi rito. Kaya dito sabi nga rito, bilang mga ambasador ni Kristo, di ba, habang nananatili tayo rito, pero yung ating katapatan ay nasa Diyos. Di ba? Yung ating katapatan dapat na kahit nandito tayo sa mundong ito, hindi ang katapatan mo dito sa mundong ito. Ibig ko sabihin, hindi mo dapat mahalin ang mundo. Ang katapatan mo sa Diyos, bakit? Andun yung nag-uutos sa'yo dahil representante lang tayo rito. Yung mga ambassador dito sa Amerika, US Embassy, yung presidente ng Amerika, yung gobyerno, siya yung nag-uutos sa embassy rito kung ano yung gagawin niya rito para doon sa mga mamamayan niya rito. Tayo naman, meron tayong Diyos, inuutusan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos para ano yun naman yung gagawin natin dito sa mundo na nare-representa natin. Amen? Yun po yung ibig sabihin niyan. At ang nare-representa natin dito, sabi nga po rito, next slide, sabi nga po dyan, sa katunayan, sabi yan, namatay siya, 2 Corinthians 5:15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dito ay pinakikita rin po natin, amen, yung pinakikita rito, titignan nyo po yan ha, yung ginamit ko ngayon, 2 Corinthians 5:15, yung binasa natin, 2 Corinthians 5:20. Doon sa taas ng 5:20, binabanggit na rito, dito pinapakita rito na hindi tayo dapat mabuhay para sa sarili natin. Diba sabi niyan? Huwag nang mabuhay para sa sarili, naka-highlight na red, kundi para kay Kristo na namatay na muling mabuhay para sa kanila. Diba kaya natin ito, nabubuhay tayo sa mundong ito, nandito tayo ngayon, huwag mong isipin na para sa sarili mo lang yung gagawin mo. Dito, pinili tayo ng Diyos, tinawag ka ni Kristo para maging sugo, maging representante dito. Hindi ko ibig sabihin na maging representante ka, maging pastor ka, o maging tagapagturo. Hindi. Basta't kinakailangan, ire-representa mo yung Diyos, kung ano yung sasabihin ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya yung sabi niya, ba? Namatay siya para sa lahat, sa atin, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Next slide. Ang sabi pa ng 17, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Dito makikita natin, kapatid, tayo sabi hindi tayo nabubuhay sa sarili natin, dito nakita natin na ang Diyos, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, binago niya tayo. Amen? Binago niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong pagkatao. Kayo po ba'y nabago na buhay natin? Ba? Pag sabing nakipag-isa kay Kristo, nakipag-sundo tayo sa Diyos. Amen? Kaya nakita nyo, pagdating do sa verse 20, 2 Corinthians, yung binasa natin kanina, kaya sinabi ron, mga sugo, di ba? Mga sugo kami ni Kristo. Ang gusto natin gawin, tayo mga sugo ni Kristo, ang gusto ng Diyos, makapagsundo tayo sa tao. Dapat ang tao raw, ganito raw ang mangyari. Makikipag-isa kay Kristo, at magkakaroon ng bagong nilalang, mawawala yung kanyang bagong pagkatao, at mapapalitan ng bago. Diba kaya nga tayo po, diba, tayo mga Christian, tayo mga born again, na tayo, diba, lagi natin binabanggit, mentras na tinanggap mo si Christ, dapat magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. At yung pagbabago ng buhay natin, yung po yung pakikipagkasundo natin sa Diyos. Dati, hindi natin kasundo ang Diyos. Pero ngayon, naging kasundo na natin. Ang ibig sabihin kasundo, nailapit tayo sa Diyos, na bago yung ating mga buhay. Amen? Kaya ngayon, doon sa 20, sabi niya, kayo yung mga sugo ng ating Panginoong Kristo. Diba? Kaya dito makikita natin, pinakikita rito, na ang pinakalayunin nating mga sugo ng ating tayo po mga mananampalataya ng Diyos, sabi rito, ilapit natin yung mga tao.
Yung mga taong hindi pa lumalapit kay Kristo, wala pang relasyon kay Kristo, ay ilapit natin sa Diyos. Yun yung pinaka number one purpose o trabaho nating mga sugo ni Kristo. Diba? Tayo po na mga, binabanggit ko sugo ni Kristo, tayo rin po yun. Kaya lang, iba-iba lang po yung option o iba-iba lang yung gagawin nating mga trabaho. Amen? Kaya next slide, sabi nga po rito, next. Ang pakikipagsundo na iyon sa mga tao, ang pinakalayo niyang ipinapahiwatig ni Pablo, kaya dapat tayo maging sugo ni Kristo sa mundong ito. Ibig sabihin, binabasa rito, yung binasa natin sa 2 Corinthians 15:20, ay 5:20. Diba? Yun yung pinakalayo niya na tayo pong mga tao, hindi mo natin ha, tayo mga tao ngayon na nandito, kaya ka nandito, hindi lang dahil nakaupo ka dyan. Merong ipagagawa ang Diyos sa atin. Amen. Handa po ba kayo? Handa po ba kayo? Ba? Magkakaiba, wag po kayo matakot. Iba-iba yung paggagawa sa atin ng ating Panginoon. Diba? Yung pagiging sugo. Kaya ito po yung pag-uusapan. Next slide. Sabi yan, how do Christian in this world represent the kingdom of God to reconcile people to God? Diba? Ano po ba yung gagawin nating mga Kristiyano, tayo mga born again, na tayo po yung representante ng Diyos dito sa lupa? Paano natin ma-reconcile o paano natin maipagkakasundo o paano natin mailalapit yung mga taong wala pang relationship kay Kristo sa Diyos? Paano natin sila mailalapit? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung gagawin natin? Kaya meron tayong 2 puntos lang po na pag-uusapan sa araw nito. Amen? Yun po yung pinaka-message natin. Ha? Tayo po, ano daw ba gagawin natin? Para yung kaklase mo, kakilala mo, kamag-anak mo, o nanay mo, yung tatay mo, kaibigan mo, kapatid mo, paano raw mailalapit kay Kristo? Paano maipagkakasundo kay Kristo? Kasi representante ka ng Diyos, yun ang isa sa mga trabaho mo. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Amen? Una, proclaim the message of the good news of Christ. Ipahayag daw po natin yung mensahe ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. Kaya po ba natin yan? Kaya natin yan. Minsan, alam nyo, minsan iniisip natin, ay trabaho ng pastor yan. Bakit sa amin pinagagawa ni Paulo? Trabaho ng mga leader yan. Hindi po, marami tayong option. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi dyan, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito makita natin, ang sinasabihan nyo dyan yung kanyang mga alagad. Sabi niya, kaya't humayo kayo. Pag sinabing humayo, mangharal kayo. Ipangaral nyo yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Si Jesus Christ yung nagsasabi rito. Nung panahon na yun, siyempre nandun yung mga yung mga alagad mga nangamatay na yung mga alagad, kaya nung ginawa na yun, nakita nyo, nakarating sa atin to. Kung hindi sila nangaral, wala tayo lahat dito. Kasi nangaral yung mga yon, sila Pablo, sila Pedro, sila Santiago, sila Juan, nangaral yun nung sinabihan sila ni Kristo. At nung nangaral sila, meron silang napangaralan, at yun lang, nung namatay na yung mga nangaral ulit sila, meron silang napangaralan, di ba, nung 1,000 taon na yun, hanggang nakarating sa atin. Kaya tayo po, itutuloy-tuloy lang natin yan. Kasi pag hindi natin gagawin yan, paano na yung susunod na henerasyon? Paano na yung susunod na henerasyon, di ba? Mapuputol yung gusto ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, na ang tao ay mailapit kay Kristo. Kaya nga, ginawa niya tayong representante rito. Gagawin natin lahat ng mga bagay na yan. Amen? Next slide. Yan. Ito po yung mga gagawin natin. Una, proclaim the message of the good news of Christ. Una, share the gospel through your testimony. Pangalawa, share the message concerning Christ. At pangatlo, share the gospel by invitation. Amen. Una, share the gospel through testimony. Halimbawa, pag sinabing gospel, good news yan, di ba? Mabuting balita tungkol kay Kristo. Sabi diyan, ibahagi daw natin yan sa pamamagitan daw ng testimony. Paano yan, pastor? Halimbawa, hindi ka marunong, wala kang alam sa Bible. Medyo bago ka ba? Medyo hindi ka masyadong maalam sa mga salita ng Diyos, sa mga, di ba? Pwede mong gawin sa pamamagitan ng iyong patotoo. Katulad ni Kuya Rocky kanina, pwede mong gawin yon doon. Halimbawa, si Rocky, meron siyang share na, halimbawa, kaklase niya, kasama niya sa trabaho. Pwede niyang gamitin yun. Na, alam mo, yung tatay ko, di ba, yung kinuwento niya kanina, pwede pong ganon. Hindi mo na kinakailangan magbigay ng mga bersikulo.
Ipakita mo lang sa kanya, doon sa tao, kung paano kang binago ni Kristo. Kung paano yung Diyos kumilos sa buhay mo. Sapat na po yun. Kinakailangan kasi, alam nyo, mas gusto ng tao yung testimony natin eh. Kasi pag tungkol sa Diyos, hindi naman sinabi natin na, kasi pag tungkol sa Diyos, minsan ayaw nila, alam na nila yan, pag senior mo si Christ, minsan alam na nila yan eh. Kilala na nila si Kristo eh. Pero pag nakarinig sila ng bago, tungkol sa buhay ng isang tao na binago, dahil kay Kristo, medyo nagiging interesado sila. Di ba kaya tayo po, kung wala kang kaalaman pagdating sa salita ng Diyos, pwedeng yung buhay natin. Kaya dapat po mahalaga na yung buhay natin merong kwento. Di ba? Merong kwenta yung buhay natin. Ang hirap niyan kapag wala kang ma-share na testimony. Di ba? Ano yung maibabahagi mo sa isang tao kung ikaw walang makikita sa sarili natin? Di ba? Kaya nga yung 2 Corinthians 5:17, ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tapos sa 2 Corinthians 5:20, sabi niya, mga subugo kami ni Kristo. Dapat daw yung mga tao, kasundo natin sa Diyos. Gagawin natin to. Kung walang nabago sa atin, nakipag-isa kay Kristo pero walang nabago, paano mo magagawa ito? Paano natin magagawa yung sinabi ng Diyos na yung mga tao, ilapit natin kay Kristo? Kaya po tayo mga Christian, tayo mga born again, dapat meron talaga tayong mga binagong buhay. Ako, naririnig nyo lagi pag nagte-testimony ako. Tsaka pag nagte-testimony po tayo, mag-share po tayo ng salita ng patutuo na buhay natin, dapat totoo. Huwag kang magsisinungaling, huwag mo dadagdagan. Di ba? Huwag mo dadagdagan yung kinukwento mo. Kinakailangan kung ano lang yung totoo, yun lang yung sasabihin mo. At dapat din, di ba, pag mag-share ka, huwag mong kakabisaduhin. Huwag mong i-rehearse. Dapat talagang nanggagaling sa puso. Ikaw na kasi yan eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan isulat na yan. Di ba? Kapag sinasabi ko, alam mo, may i-sharean kayong kapatid nyo, o yung nanay nyo, yung tatay nyo, o yung kaibigan nyo, share nyo lang ano ba yung nangyari sa buhay nyo. Sabi ko nga lang, ang nagiging problema nyo lang kapag walang nabago sa buhay nyo. Ang hirap pong mag-share, ang hirap mong gamitin ito. Yung number 1. Wala kang masasabi sa kanya. Bakit? Hindi mo nakita yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo eh. Mabuti ba ang Diyos sa buhay natin? O, yung mabuting yun yung i-share mo. Alam mo, Jan, ganito yung ano, alam mo, meron kang kaibigan. Matagal mo yung best friend mo. Ang tagal na, hindi mo siya nadali. Alam mo, tagal na tayo magkaibigan. Ganyan, di ba? Example ko lang, ha? Matagal na tayo magkaibigan. Alam mo, nung sinama ako sa church namin, alam mo, nung na-share sa akin si Christ, iba yung naging dating. Di ba? Ganun. Ang daming nabago sa akin. Ganun lang po yung simpleng-simple lang. Ang tawag doon, share the gospel through your testimony. Wala ka nang binabanggit na John 3:16, wala kang binabanggit. Yung sarili mo lang. Pero dapat lang tandaan nyo, totoo yung sinasabi mo at nakikita talaga sa buhay mo yon. Kasi babalik sa iyo, bubumerang sa iyo yon. Pag nakita niya isang araw, ba't sinasabi niya ganito tapos ganito pala ginagawa niya? Wala na. Maipapahamak mo pa yung tao. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, share the message concerning Christ. Ito na po yung gagamit tayo ng mga talata. O yung one verse evangelism yung ginagamit natin. Dito dapat may kaalaman na tayo. Yung mga talata natin sa salvation, John 3:16, Romans 10:9, di ba? Romans 10:17, di ba? Yung mga talata, Romans 3:23, yung mga ginagamit natin, yan dapat gagamit ka na yan. Kaya nga, ang kinasabi natin, dapat every Sunday, every cell group, dumadalo po tayo. Tapos nagte-take down tayo para pag nag-share tayo ng Word of God, meron tayong maibabahagi na salita ng Diyos. Alam mo, ito yung sinabi ng Panginoon, di ba? Sa Ephesians 2:8-9. Yung kaligtasan pala natin, hindi dahil sa ating mga gawa. Di ba? Ganun eh, mag-share ka, di ba? Kasi pag mga ganon, di ba? Yun yung sinasabi, message concerning Christ. Ipinapakilala mo si Kristo. Ayun, gumagamit ka na ng salita ng Diyos. Di ba? Yun yung pangalawa natin dito. Kaya kinakailangan dito, medyo matured na tayo pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Pangatlo, share the gospel by invitation. Yan, nakita nyo, meron tayong 3 option para mag-share ng message of good news for Christ para ipayag natin. Una, yung testimony. Ba, hindi ka marunong ito, di testimony gawin mo.
O kaya wala kang testimony, ito gamitin mo. Pangatlo, ito yung invitation. Pag-iimbita. Tingnan natin, next slide. Yan. Yan pong talatang yan, ay yung ano yan, pangalan nito, yung picture na yan, ano yan eh, yung the parable of the great banquet. Yung parabola o talinhaga tungkol sa malaking handaan. Basahin natin yung talata. Next, sabi yan. Sa Lucas 14:16-24, ito po kasi tungkol sa invitation po ito. Diba? Magkakaroon kasi ng malaking handaan. Talinhaga lang po ito pagko-compare lang po ito. Hindi totoong ano yon, iba yung talagang pangyayari. Pero ibig sabihin, yun din yung totoo na dapat mangyari. Basahin natin. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo. Sabi diyan, marami siyang inanyayahan. Yung lalaki diyan, tumatayo yan, nung binabanggit ni Christ yan, doon sa Diyos. Diba? Sabi niya, marami siyang inanyayahan. Ngunit nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya yung kanyang alipin. Yung alipin, tayo po yun. Di ba sabi niya? At ipinasabi niya sa mga inayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Sabi niya sa alipin, mag-invite ka. Kasi marami, may handaan ako. Yung handaan, yun po yung tungkol sa salita ng Diyos, ipapakilala kung ano yung Diyos, ano kay Kristo. Yun yung ibig sabihin. Pero dito, sabi ko nga, talinhaga nga eh. Diba? Next. Sabi diyan, ito yung sagot ng mga inimbita. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan, kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Ba minsan nangyayaring ganyan pag nag-i-invite ka? Diba? Ang daming dahilan. Diba? Sasabihin, ganito, pasensya na meron akong pupuntahan eh. Diba? Kaya dito, hindi po mawawala kapag nag-i-invite tayo yung rejection eh. Tapos sabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkakapares na baka, kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Reject ulit. Yung isang inimbitahan ulit. Diba? Next, yung pangatlo, sabi dyan, sinabi namang isa, ako yung bagong kasal, kaya't hindi ako makadadalo. Diba? Nireject pa rin. Diba? Iniimbitahan na nga, libre na nga eh. Ang salvation, free yan. Kaya diba yung iniimbitahan na niya para makasalo sa sa hapagkainan eh. Diba? Sabi ng Revelation 3:20, kumakatok ako sa inyong pintuan, kapag binuksan niyo ang inyong pintuan, kasama ko kayong sasalo sa hapagkainan. Kaya ito yung binabanggit niya na, sabi niya, na meron siyang mga salo-salo. Diba? Sabi niya, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Diba? Nainis na yung Diyos eh. Nainis na yung magpapakain. Sabi niya, sige, kung ayaw pumunta niyan, humanap ka na ng mga mahirap, lumpo, bulag, kahit sino, tawagin mo na. Diba? Yun na, sabi niya. Tapos next. Sabi niya, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nagawa ko na po ang inutos sa inyo, ngunit marami pa rin bakanting upuan. Hindi pa rin nagsipunta. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, pilitin mong pumarito ang sino mong makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa iyo, isa man sa mga unang inanyahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Amen. Yung handa dyan, yung eternal life. Diba? Kaya dito makikita natin, isa sa ginamit ng Diyos na parabola, makita natin, ginagamit ng Diyos yung pag-iimbita. Napalaking bagay yung kaya nakita nyo, dito ba may first timer ba tayo ngayon? Nandito, sa Asher? Meron ba tayo? Bagong invite? Meron? Ayan. Siguro, di ba, yung mga, may mga bagong iniimbita. Nakita nyo, di ba, lagi tayo nag-i-invite eh. Di ba? Napakahalaga po yan. Kung hindi natin kaya na mag-share ng testimony, walang kwento yung buhay mo, di ba? Walang kwento yung buhay mo, tapos hindi mo rin kaya yung one verse evangelism, wala ka rin mga kabisadong mga talata, abay, gawin mo, mag-invite ka na lang. Kaya meron tayong 3 option para magawa natin yung job natin bilang sugo ni Christ. Para madala natin yung mga tao. Binago ng Diyos yung buhay natin. Hindi naman tayo niligtas para sa sarili lang natin. Niligtas tayo ng Diyos para magligtas din tayo ng iba. Di ba? Kasi kung tayo niligtas ng Diyos para sa sarili lang natin, umupo na lang tayo rito. Huwag na tayong gagalaw. Dito na lang tayo. Di ba? Simba ka lang na simba. Dapat hindi. Kaya nga sabi ron, mga sugo kami ni Kristo. Di ba? Kaya sabi niya, dapat maipagkasundo yung mga tao
sa mundong ito sa kay sa Diyos. Amen? Kaya yung makita, ang sabi ni Pope Francis, next slide. Sabi niya, to be an ambassador for Christ means above all to invite everyone to a renewed personal encounter with the Lord Jesus. Nakita mo mismo ang ating Santo Papa. Di ba? Ang sabi niya rin, no? Yung ambassador daw ni Kristo, ano raw? Ay mag-invite to invite everyone to a renewed personal encounter with the Lord Jesus Christ. Yung mga i-imbitahin daw natin, di ba? Para po magkaroon ng enkwentro kay Lord Jesus Christ. Di ba? Sabi diyan, magkaroon ng renewed personal encounter. Kasi marami pang tao, kilala lang si Kristo, pero walang personal na enkwentro kay Kristo. Nakita nyo kayo na nandito ngayon, every Sunday nandito, nakikita nyo, nakikilala na ng gusto ang ating Panginoong Kristo. Eh yung mga ibang tao sa labas, marami pa dyan. Kaya yun yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Bilang mga sugo ni Kristo, kung hindi mo kaya yun, walang kwento yung buhay mo, hindi mo kaya mag-share ng Word of God, mag-invite ka. Minsan tayo mag-invite. Sa cell group, pwede ka mag-invite sa cell group. Diba? Kung hindi mo kaya sa cell group, dito sa church. Pag Sunday, mag-invite ka pag Sunday. O kaya doon sa turning point nyo. Sa Ready Pine, sa Couples Fellowship, yung mga nanay at tatay. Marami tayong option. Diba? Pag hindi nyo kaya, kung talagang mahal natin, yung mga kakilala natin, gawin natin yun, iimbita natin sila. At yung ginagawa natin yun, tandaan nyo, para sa ating Panginoon. Bakit? Kasi representante tayo ng Diyos dito. Kaya tayo, hindi ka lang estudyante, hindi ka lang kung sino man ikaw, hindi lang ikaw yan. Ikaw yung kasama ka rito, ang unang gagawin mo, yung pagiging representante mo dito sa mundo. Tapos pwede mo nang gampanan yung ginagawa mo ito, estudyante ka, mangangaral ka, o nagtatrabaho ka, di ba? Kung ano yung mga pangarap mo, pwede mo nang gawin yan. Pero wag mong kalilimutan yung una yung binigay ng Diyos sa atin. Diba? Pwede mong gawin sa trabaho yan, mag-invite ka sa trabaho, mag-share ka sa trabaho, sa school, pwede yan, sa lugar nyo, diba? Dito sa barangay 649, sa Baseco, yung mga kaibigan nyo, dalhin nyo rito. Diba? Yung mga ginawa, kung ma-reject naman tayo, diba? Walang problema yun, kung ma-reject tayo, part ng life yun. Pero ang mahalaga yung ginagampanan mo, alam mo yung ginagampanan natin, yung tungkulin natin bilang ambassador ng ating Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen. Yan po yung natin. Yan po yung una natin. Pangalawa, yung una, di ba? Pangalawa, live the message of good news of Christ. Ipamuhay daw po natin yung mga mabuting balita tungkol kay Kristo. Di ba? Kung ano daw po yung mga napapakinggan natin, dapat ipinamumuhay natin yan. At yung ipinamumuhay natin na iyan, tandaan po natin, yung nakikita ng mga tao sa atin, ay ipinapahayag mo na yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Dito sa talatang ito, kung makikita nyo po mga kapatid, sa mga salitang binanggit ni Kristo, yung sinabing kayo'y magiging mga saksi ko, ipinakikita na rito na tayo po ay, ambassador ni Christ. Sabi niya, diba? Sabi niya, kayo'y magiging saksi ko. Ibig sabihin, magsasaksi kayo, magwi-witness daw tayo. Diba? Sabi niya rin sa mga alagad, magwi-witness daw kayo, magwi-witness tayo. Kaya ibig sabihin, meron kang gagawin. Kasi representante ka ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kaya dito sabi ko nga rito, yung pag-witness natin, tandaan po natin, sabi nga po rito, ang pagpapatotoo ay nangangahulugan lamang ng pagsasalita tungkol sa Diyos. Ngunit ang pagiging saksi ay nangangahulugan ng pamumuhay na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos saan man tayo naroon. Pag sinabi mo kasing saksi, yung ipinapapakita mo yung Kristo sa mga tao, nakikita sa buhay natin. Ba? Nagwi-witness ka para kay Christ, para maipakita mo ano ba yung buhay ni Kristo, makita sa buhay natin. Amen. Ito po yung mga gawin natin, yung mga binabanggit ko. Next. Ayan. Yan. Live the message of the good news of Christ. Una, sharing the gospel through competence. Pangalawa, sharing the gospel through character. Ang pangatlo, sharing the gospel showing concern. Una muna natin. Ulitin ko lang bago natin ibig sabihin itong pangalawa natin, yung una, nag-share tayo, di ba? Nagsasalita tayo. Dito, ipinapamuhay na natin
yung mga salita ng Diyos na ating mga nababasa at napapakinggan. At habang ipinamumuhay natin yon, ito yung nangyari. Nakakapag-share tayo ng gospel kahit hindi ka nagsasalita. Una, by confidence. Ano ba yung confidence? Tignan muna natin yung meaning niyan. Pag sinabing confidence, means doing our best work, putting our heart into it, providing excellent product and services that meet legitimate human needs. Pag sinabing competence, ano po yan yung ating mga kakayahan? Basahin ko lang po sa Tagalog, sabi rito. Amen? Sabi ito ay ating pinakamahusay na trabaho, paglalagay ng ating puso dito, pagbibigay ng mahalagang produkto at serbisyo na nakatutugon sa lehitimo pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, yung kakayahan pala natin, pwede pala natin gamitin yan para po nag-share na tayo ng good news for Christ. Amen. Kayo po ba meron kayong mga kakayahan? Pag sinabing kakayahan, yung saan ka magaling? Di ba? Saan ka magaling? Ate Jane, saan ka magaling? Magaling. Ano yung kakayahan mo? Ano yung competence mo sa palagay mo? Math, magaling ka sa math. Di ba? 1 plus 1. Di ba? Sa math. Si Ate Claire, saan ka magaling? Ate Claire, ano yung talent mo? Ano ba? Writing. Oh, yan, sa writing naman. Yung birthday boy, saan ka magaling? Kuya AJ? Hindi ka naman magaling mambola. Hindi. Magaling ka sa basketball? Hindi. Ano? Light lang. Hindi, sa ano yung talent mo? Ano yung, saan ka magaling? Ano yung competence, kakayahan mo? Maglaro ng basketball. Si Kuya Bricks. Ano, saan ka magaling? Hindi mo alam, ba't ano siguro? Yung tatay na lang tanongin ko, si Kuya Randy. Kuya Randy, ikaw ang sumagot, Kuya Randy. Saan ka magaling, Kuya Randy? O yan, katulad niya, electronics siya. Ibig sabihin, meron kasi kanya-kanya tayong kakayahan eh. Si Crisanta, saan ka, Crisanta? Ano? Chess. Yan, sa chess naman. Sinasabi natin, yung mga kakayahan natin, pwede mong gamitin yan, para makilala si Kristo sa buhay mo. Pwede mo gawin yan, na ma-share mo yan, na maipakita mo yung mabuting balita kay Kristo. Dahil doon sa talent mo. Bigyan tayo ng example. Next. Yan. Si Nick Bojic. Yan, Bojic. May nakalimutan ko yung pag-pronounce eh. Tignan niyo po ito. Ang talent niya, sa totoo lang, motivational speaker. Napakagaling niyang magsalita. At siya, Christian evangelist din siya. Dahil magaling siyang magsalita, kahit putol yung kanyang kamay at putol din yung kanyang paa, dami niyang na-encourage dahil kay Kristo. Nadadala kay Kristo. Napakagaling niyang magsalita. Yun yung talent niya. Kaya sinasabi ko, yung kakayahan natin, pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin yung kakayahan mo kung meron ba? Katulad yan, magaling siya sa math. Paano kaya natin makaka-encourage magaling sa math? No? Para makakailangal kay Kristo. Di ba? Kanina, tinanong ko si nanay, ang pangalan to? Si nanay, ang pangalan doon? Si Lo Chavez, si nanay Linda. Magaling daw siya maglaba. Aba, paano kaya magagamit yon? Sabi ko, Nay, magagamit nyo yan. Yung kapitbahay mo, sabi mo, ako na maglalaba ng mga labahan nyo. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Di ba? O makikila, magaling ako maglaba. Pag naglaba ko, tanggal lahat yan. Mga bitones, mga zipper, tanggal lahat yan. Pag nilaba ko. Diba? Ipakita mo yung kakayahan, di ba? Ito nakita nyo po, ano ba yung motivational speaker? Tingnan natin, kuya. Next slide. Is a speaker who make speeches intended to motivate and inspire an audience. Sabi dyan, such a speaker may attempt to challenge or transform their audience. Magaling magsalita yan. Panoorin niyo po sa YouTube yan. Si Nick Bojic. Christian po yan. Di ba? Kaya nakita nyo, pag nagsasalita siya, nadadala niya yung tao. Di ba? Kaya dito makikita natin, kung ano man meron kang talent, tignan mo kung paano mo gagamitin yan, na yung tao ay malapit mo kay Kristo dahil doon sa talento mo. Pwedeng gamitin ng Diyos yan. Kasi yung kanina, talagang nag-share ka ng testimony mo, ng Word of God, nag-i-invite ka. Ito, kung ano lang yung ginagawa mo everyday sa life mo. Yung everyday life na ginagawa mo lang, nagba-basketball ka, di ba? Magaling ka sa math, sa school.
Tignan mo kung paano magagamit yun. Isa pa, example. Next. Yan. Sino nakakilala rito? Kay Eddie Mesa. Yung mga bata, balabang di nakilala to. Yung mga kabataan. Ito po yung tatay ni Cherry Hill, Mark Hill, at si pa isa kanya, Michael De Mesa. Wala yata, hindi rin, binanggit ko rin ako, hindi rin kilala ng mga ano, no? Kilala nyo lang artista, Alden Richard, di ba? Lisa, hindi nyo nakilala yung mga binanggit ko no? Mga kabataan, yung mga tatay sa likod, alam na yan. Amen. Ito po si Eddie Mesa, magaling siyang singer. Ba? Tignan nyo, ginamit niya yung pagiging singer niya bilang missionary singer. Ano yung missionary singer? Nag-evangelize ka, nagmi-mission ka, ginagamit mo yung kanta para yung mga tao madala mo kay Kristo. Ang galing, no? Kaya yung mga magagaling kumanta rito, gamitin nyo yun para kay Kristo. Amen? Gamitin nyo yun para kay Kristo. Binigyan ka ng Diyos ng talentong yan, hindi lang yan para gamitin mo sa sekular, gamitin mo rin yan para sa Diyos. Binigyan ka ng talento, magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta. Kasi si Eddie Mesa, tignan mo, missionary singer and pastor who sing for God. Ginagamit niya yung binigay na competence, kakayahan, talino ng Diyos para sa Diyos. Hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Nakita nyo? Matanda na siya. Tinignan ko, 83 years old na siya, buhay pa yan. Pero yung dalawang anak niya na artista, patay na. Si Sherry Hill, tsaka si Mark Hill yata, patay na rin yun. Pag naglilingkod talaga sa Diyos, nakita nyo, ini-extend ng life. Kasi meron pang mission sa buhay Amen? Kaya yung magaling kumanta, magaling sumayaw, yung mga talento nyo, gamitin nyo yan para sa Diyos. Diba? Gamitin nyo para sa Diyos yung mga bagay na yan. Kasi diyan makikita natin, yan kasi yung natin, yan po yung job natin bilang mga ambassador ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Next. Pangalawa doon sa point. Sharing the gospel through character. Sa pamamagitan lang pala ng iyong ugali, iyong asal, iyong personality, pwede rin pala yan. Hindi mo na kinakailangan magsalita. Basahin natin yung talata. Ang sabi po ng unang Pedro 3:1-2, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ito pong binabasa natin, tungkol yan doon sa asawang babae na mayroong unbeliever na asawang lalaki. Di ba? Ang sabi niya, kahit hindi ka na raw po magpaliwanag, di ba sabi niya, mahihikayat ng sumampalatayang, pakita mo lang yung magandang asal mo. Ito pwede naman i-apply, hindi lang po doon sa mga may asawang babae, yung tanay. Sa lahat ng tao pwede mo i-apply ito. Pakita nyo lang, kaya nga, di ba, babalik ko lagi doon sa 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang daing pagkatao, siya ay bago na. Kaya dito makita natin, saan ka man naroon, nasa school ka man, nasa bahay, dapat makikita yung magandang ugali. Kasi pag nakita yung magandang ugali, yung malinis na pamumuhay at makadiyos na pamumuhay, hindi mo na kinakailangan, sabi diyan, hindi mo na kinakailangan magpaliwanag. Di ba? Halimbawa, nakita si Joanna ba to? Ay, si Joanna Memory, no? Halimbawa, nakita ni na Ate Rosalyn. Dati hindi naghuhugas ng pinggan. Hanggang ngayon, hindi pa rin yata. Di ba? Hindi naglilinis ng bahay. Tapos nagulat si Ate Rosalyn. Tama ba? Baka nagkakamali ako. Tama, di ba? Ikaw, nagulat siya, ano nangyari kay Rosalyn? Ay, ano nangyari kay Joanna? Di ba? Ano nangyari? Ba't ba? Nakita, sabi, pwede ba isama mo ko doon saan ka ba nag-chat-chat? Di ba? Sabi mo nag-chat-chat ka ngayon. Maaaring ganun yung sabihin ng nanay niya. Kasi nakita niya, nagbago yung ugali. Yung dating tamad, naging masipag. Di ba? Ganun din, di ba? Kahit sa mga school natin, di ba? Sa trabaho nyo, ipakita nyo yung magandang asal nyo. Ipakita natin yung magandang asal natin. Ang problema dyan, hindi ganun sinagakita na ganun sa bahay. Di ba sabi ko nga, wala pang nanay na lumalapit sa akin, alam mo, pastor,
yung anak ko mula ng una sa inyo, talaga namang ang laki ng pinagbago. Wala pang nanay o tatay na lumalapit sa akin. Ewan ko lang kung hindi kayo nakikita ng mga magulang nyo. Kasi baka dito lang kayo mababait eh. Di ba? Kaya dapat yung pagiging magandang asal, maka-Diyos at malinis na pamoy, dinadala yan sa labas. At yan, makita nyo, ipakita nyo lang po yan. Hindi mo na kinakailangan magpaliwanag. Hindi ka marunong mag-share, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong wala kang testimony, ipakita mo lang yan. Na ikaw sa school, ikaw ay tunay nakikita si Kristo sa buhay natin. Sa trabaho, ganun din. Sa mga kapitbahay nyo, nakikita rin. Di ba? Kaya minsan, di ba, mamaya pag pumunta ako doon sa mga kamusta po ba to si ano? Dito po, ang bait-bait nito sa church, si Crisanta, kamusta po ba yan dito sa lugar nyo? Ay, nako, yung batang yan, nako. Baka ganun sasabihin sa akin. Di ba? Kaya dapat, di ba? Kasi pag, tignan nyo pag pinakita nyo lang na meron kayong magandang asal o malinis sa pamumuhay, alam nyo yung mga magulang nyo, yung mga kabataan, matutuwa yan. Yung mga nanay at tatay, yung mga anak nyo, matutuwa. Di ba, yung mga asawang lalaki, babae na wala rito yung asawa natin, matutuwa yun. Aba, anong nangyari ito sa asawa ko? Ang laki ng pinagbago. Di ba, matutuwa yun, di ba? Kaya yun, mag-iisip yun, ihipuin ng Diyos, yung kanyang puso mag-iisip yun, sama rin kaya ako sa asawa ko. Sama rin kaya ako sa anak ko. Titignan ko kung ano yung ginagawa ng aking anak. Ano ba yung napapakinggan ng aking anak? Bakit siya ang laki ng pinagbago nito eh? Di ba? Doon din sa mga klase nyo, sa mga katrabaho nyo, pwede bang Pwede bang sumama ako dyan sa church nyo? Makapakinig lang ako dyan? Diba? Doon sa mga kaklase nyo, pwede bang ganun? Uy, sama mo naman ako sa church nyo. Ba meron ba nagsasabi sa inyo na ganyan? Wala yata eh. Paano hindi nakikita sa buhay natin? Diba? Makita nyo, pag nandun kayo sa school, pag merong, diba? Pag merong nangangailangan, diba? Merong walang ballpen, bigyan mo ng ballpen. Pag walang papel, magbigay kayo ng papel. Diba? Pag walang baon, bigyan mo ng baon, bigyan mo yung baon mo. Diba? Sabihin sa ibang, bait-bait mo naman. Diba? Gaganon ka yan. Mag-fasting, sanay ka namang mag-fasting ka muna. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Naintindihan po natin yon. Ipakita nyo lang po yung magandang asal natin. Yung pagiging born again natin, ipakita natin saan man tayo nandun. Hindi mo na kinakailangan magpaliwanag, sabi ni Pedro. Makita lang yung magandang ugali, magandang malinis na pamumuhay, nakoy, sabi niyan, sasampalataya na sa Diyos yan. Amen? Yun po yung pangatlo. Amen? Ay, sabi, yung talata pala natin, next slide. Ito po yung mga ugali na dapat taglay-taglay natin. Ang sabi ng Galatia 5:20-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sarili, walang batas laban sa mga ganito. Dapat ito po nasa sa atin ito. Kapag nasa sa atin ito, makikita yung magandang asal natin. Ba? Kung wala ka ng mga yan, dapat inaasam mo yan. Ba? Bilang anak ng Diyos, bilang sugo ni Kristo, hindi ako marunong magmahal sa susunod. Ito dapat ma-exercise ko sa aking buhay ito. Ba? Wala akong hindi ako masayain, wala akong peace of mind. Dapat ini-aim natin yung mga bagay niyan. Amen? Isa pang talata. Ang sabi ng Efeso 4:29, anumang masasamang salita ay hindi dapat lumalabas sa inyong bibig. Ayan. Kaya pag kayo'y nakikipagkwentuhan, at doon sa mga kaklase nyo, katrabaho nyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, dapat yung lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, magaganda, maayos. Hindi kung ano-ano yung mga lumalabas sa ating bibig, puro mga kabastusan, puro mga hindi nakakapagbigay ng di ba? Ang sabi diyan, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Di ba? Subukan nyo, tignan nyo kapag kayo po ay nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap sa mga kakilala nyo, sa kamag-anak nyo, subukan nyo kapag kayo magsalita hindi maayos, hindi makikita si Kristo sa buhay nyo. Masisira pa ang ating Panginoon pagka ganyan tayo eh. Di ba? Kaya dapat yun po yung makikita natin, di ba? Kung dito, di ba? Dito kumakanta ka sa Panginoon, ang ganda ng kanta natin, ang ganda binibigay sa ating mga labi. Pero baka pag sa labas, mamaya, nagmura ka ng mura, kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Naku, hindi makikita po, di ba? Kaya po yung kinakalang bilang sugo ng ating Panginoong Kristo, dapat kahit sa mga pananalita,
Di ba? Maging maingat po tayo sa mga binibitawan natin. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Panghuli, last. Sabi diyan, sharing the gospel, showing concern. Ano ba yung ibig sabihin yan? Yung meron tayong pagmamalasakit sa iba. Basahin natin yung talata. Ang sabi po ng, next, kuya, huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Amen. Dito po, ipinakikita po rito, para makikita natin na maibigay natin yung makapag-share tayo ng gospel ni Christ sa pamamagitan ng pagko-concern, pagmamalasakit natin sa iba. Sabi diyan, huwag lang natin tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ano ibig sabihin yan? Yung pagtulong natin doon sa ibang tao. Katulad natin sa church natin, tignan nyo, di ba? Pasalamat tayo doon sa ating, sa ating mission ministry. Amen. Sino yung mga mission rito? Ayan, di ba? Yung kapag may sunog, di ba? Hindi naman natin sila kakilala, pero nagpapakain tayo. Meron nagbibigay tayo doon sa mga sidecar boy, pinakakain natin, hindi naman natin sila kakilala. Di ba? Nagmamalasakit tayo sa iba. Meron tayong health corner. Meron tayong dating yung food for the homeless. Di ba? Yung mga ginagawa po natin, ibig sabihin, hindi lang yung sariling mga kapakanan ng church natin iisipin natin. But tumulong din tayo doon sa iba. Kasi pag tumutulong tayo sa iba, nakikita nila yung pagiging matulungin natin, yung magandang ugali, yung magandang natin, personality natin bilang mga Christian. Kaya doon sa trabaho nyo, sa lugar nyo, sa barangay nyo, sa school nyo, maging matulungin din kayo. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, maging matulungin po tayo. Ako nga po, hindi tinataas ko po yung aking sarili. Nung last week, nagpa-laboratory po ako sa high precision. At nung nagpa-laboratory po ako ron, kinakailangan, pag pumasok kasi doon sa high precision, may, meron ka pa rin, magsusuot ka pa rin ng face mask. Amen. Alam niyo po, nakita ko yung mag-ama, ayaw papasukin, wala kasing face mask. Kaya ginawa ko, alam ko marami ako nakatabing face mask sa motor ko, kinuha ko. Sabi ko, sir, ito po, para makapasok po kayo. Sabi niya, magkano yan? Hindi, sabi ko, libre po yan. Kasi meron talaga ako nakatabi. Tapos nakita ko rin yung ibang mga Chinese, marami nag-ano ron. Diba, yung ganun lang, yung simpleng bagay lang, makikita nila, diba, na tumutulong ko doon sa ibang tao. Ganun po tayo, pag nakakita tayo, saan man tayo nandun, ipakita nyo na si Kristo nasa inyo. Tumulong tayo doon sa lahat ng maitutulong natin. Diba? Yung may nakita ka nahihirapan, makitulak ka. Diba? Yung mga, basta't makita nyo na meron tao na kinakailangan man tulungan, tulungan po natin. Kasi sabi dyan, diba? Huwag tignan ang bawat sa inyo yung kanyang sariling kapakanan lang, kundi ang kapakanan ng iba. Isipin mo rin yung iba, kung paano tayo makakatulong sa iba. Kasi pag ginagawa natin yun, sabi nga, sharing the gospel, di ba, showing concern. Ipinakikilala mo na si Kristo nasa sa iyo. Taglay-taglay mo yung likeness of Christ. Di ba? Kaya yun, makita natin, maging matulungin tayo doon sa ibang tao. Huwag lang doon sa makakilala natin. Mas maganda yung tumutulong tayo na walang hinihiling, wala tayong hinihintay na kapalit. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Yung pagtumulong ka, yung walang kapalit. Yun yung napakaganda. At doon makikita si Kristo sa buhay natin. Hindi mo na kailangan magsalita. Di ba? Yung mga bagay na yon. Kaya matutuwa yung mga tao na kapag nakita natin na tayo po ay tumulong. Ipakita natin kasi yan tayo bilang mga born again. Yan tayo lahat. Tandaan nyo, yan tayo. Marunong tayong mag-concern, magmalasakit sa ibang tao. Huwag yung sarili nyo lang. Huwag tayo maging selfish. Huwag natin sabihin, wala na nga ako. Hindi. Huwag mo sabihin, wala ka. Yung makatulong ka, ibabalik sa iyo ng Diyos yun, higit pa doon sa Alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Sa ating huling quote, balik natin yung sinabi ni Pope Francis. Ang sabi nga po ni Pope Francis, ours is a ministry of reconciliation. To be an ambassador for Christ means above all to invite everyone to a renewed personal encounter with the Lord Jesus. Mga kapatid,
bilang mga ambassador ni Kristo, nakita nyo, Catholic yan, di ba? Sa kanila, nakita nyo, ganun din yung ginagawa po nila. Na i-invite natin yung mga tao, dali natin kay Kristo, yung mga tao. Marami pa kasing tao, kapatid. Sa mundong ito, huwag niyo isipin nyo, Pastor, marami na naman mga born again, marami na gumagawa. Hindi, naku, marami pa po. Tignan niyo si Christ. Di ba si Christ, isinugo siya at binigay siya ng Ama dito sa lupa para maligtas tayong lahat. Tignan niyo si Christ nung nandito. Di ba? Siya lang ba nangaral mag-isa? Siya lang ba nangaral mag-isa? Nag-iisa lang ba siya? Hindi. Pumili siya ng 12. At yung mga 12, marami pa, pumili rin sila. Kasi hindi, mismo si Christ, diba, alam niya, hindi niya kakayanin mag-isa. Napakaraming tao. Tayo rin ganun din po. Huwag yung sabihin na maraming mga born again kasi hindi naman lahat gumagawa nun. At napakaraming tao, bilyon ng tao. Huwag nyo lang tignan yung Pilipinas. Kung makarating kayo sa ibang bansa, gagamitin nyo po yun. Kaya yun po yung, bilang representante, bilang ambassador ni Kristo, yun po yung trabaho natin. Para pag natrabaho sa yung trabaho natin, doon na tayo sa tunay na tahanan natin. Doon langit ka talaga. Langit tayo lahat. Diba? Hindi ka mapupunta doon sa impyerno. Tandaan nyo, parehong eternal yun, ha? Eternal punishment and eternal life. Pag sinabing eternal, wala na pong ano yun. Hindi ko po sa kayo tinatakot. Pag sinabing eternal, wala hanggan na po yun. Nasa sa atin po yun, pero ang Diyos, di ba? Binigyan tayo lahat ng kakayahang pumili. Kaya tayo, ginagamit lang tayo ng Diyos dito, inihayag natin yan, kayo pa rin po yung pipili kung ano yung gagawin natin. Tandaan natin, hindi. Siguro sabihin natin, mga kabataan pa naman kami pa. Hindi. Nakita mo si Kuya, sino nag-invite sa kanya? Ikaw? Si ate. Diba? Si ate nag-invite. Diba? Yung gano'n lang, makarinig, diba? Kung sakaling okay lang naman kay Kuya, pero maganda, nakakarinig na siya. Kasi habang nakakarinig ka, natatamnan ka na yan eh. Natatamnan na rito yun. Habang tumatagal, di ba yung pag nagtatanim ka, di ba siyempre nagbubunga yan eh. Di ba? Kaya kinakailangan pag nagbunga na yan, dinidiligan yan. Kaya nakita, kinakailangan pinapalo up mo yan para madiligan yan. Kaya ito mga kapatid, yung alam naman natin ngayon, yung pagiging Kristiyano natin, di ba? Yung pagiging born again, nakita nyo po. Ganun po, lumalalim na yung pagkaalam natin. Hindi lang tayo simba ng simba. Meron tayong gagawin. Yung gagawin natin, hindi naman mahirap yan. Alam ng Diyos yung kakayanan natin. At alam niya kung ano yung dapat nating ipagawa sa atin. Amen? Sige, tayo po'y manalangin. Purihin kayo Diyos, Lord. Marami pong salamat. Lord, sa mga nakapakinig ng iyong salita, kasama, Lord, ng mga nasa tahanan, na nanonood sa online, Panginoon. Thank you, Lord, for the message, Lord, of being God's ambassador o ambassador of Christ. Thank you, Lord, na ipinaunawa mo sa amin na kaming iyong mga anak, Lord, ay representante mo, Lord, kinatawa mo dito sa lupa. Lord, iba-iba yung mga task o ipinapagawa mo sa amin. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, kabataan man, nanay, tatay, babae, lalaki, Lord. Ano man yung aming kasarian, ano man yung aming edad, Lord, tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami sa paglakad namin. Paano, Lord, yung mga kakilala namin, Lord, yung mga kamag-anak namin, classmate, kaibigan, kabarkada, katrabaho. Lord, tulungan mo, Lord, na yung pagiging ambassador of Christ, magampanan namin, Lord, na sila po ay mailapit kay Kristo, maipanalo kay Kristo, at Lord, maipagkasundo kay Kristo. Tulungan mo kaming lahat, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Lord, yung pinag-aralan namin, Lord, yung binigay mo sa amin, napakarami naming option na pwedeng gawin. Lord, kung ano yung nararapat sa amin, yun nawa, Lord, yung magawa ng bawat anak mo na nakarinig ngayon, na narito. Kasama, Lord, ng mga nasa kanilang mga tahanan na nanonood, Panginoon, sa online service, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at alam ko, Lord, yung pagiging matured ng nanampalataya ng bawat isa ay patuloy mong ipagkakakaloob sa amin, Panginoon. Para, Lord, habang tumatagal, Panginoon, ay tunay na lahat kami, Lord, ay magagamit mo, Panginoon.
Lahat kami, Lord, yung aming mga puso ay handa, Lord, na gawin, Panginoon, yung mga ipinagagawa mo sa amin at misyon namin dito sa lupa. Lord, bago po kami umalis, Ama, lumabas ng panambahang ito, muli naming inihiling na kami pagpalain mo, O Diyos. Lord, ang iyong mukha nawa, Panginoon, ay aming makita, Panginoon. Lord, gabayan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.